Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa mga gawa ng mga apostol, ang pinagdaanan nila ni San Pablo at mga apostol sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ay nagkaroon din ng tagumpay matapos na si Galyo na pinuno ng pook na kung saan naroon sila sa Akaya ay tumulong sa kanila dahil sila may pinag-uusig, ngunit ang biyaya ng Panginoon ay sumasa kanila. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinabi ng ating Panginoon na ang kanilang kalungkutan ay darating din sa panahon ng kagalakan, gaya ng isang ina na sa panahon ng kapanganakan ay maghihirap, ngunit kung may panganak na ang anak, ang kagalakan ay siyang papawi ng lahat. Kuminsan sa buhay natin, hindi natin nakikita ang pinagdaanan na paghihirap sa buhay natin. Kuminsan sinisisi pa natin sa iba o sa Diyos. At dahil sa ating kahinaan, tayo ay magkasala dahil tayo ay nawala na ng pag-asa, nawala na ng saysay sa ating ginagawa. Kaya dahil dito, kinakailangan tayong magbalik loob at tingnan natin na riyan ang Diyos. At aminin natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Ngayon, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
At sa iyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng anak na salita, at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas. Makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapanghala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw, pangmanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob.
Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaati ng langit. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya'y ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo, araw ng ating pong Jesus Nazareno, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ito ay maghanda sa atin para sa linggo ng pag-akyat ng Panginoon. At dahil dito, tinuturo sa atin ang isang karanasan ng tao. Tayong mga tao ay dapat nating tingnan, mayroon tayong napakasakit na pangyayari o karanasan sa buhay. Mayroon ring pinakamasaya o punong-puno ng kagalakan na karanasan. Ibig sabihin dito, ang buhay ay hindi lahat masaya. Mayroon ding mga problema, mayroon ding mga kahirapan. Ngunit may makapagbigay sa atin ng tunay na saysay. At itong saysay sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ay tawagin nating saysay ng buhay o kahulugan ng buhay. Wala naman sigurong tao dito na hindi nagkaroon ng problema. Pero kapag tingnan natin ang ating pinagdaanan
At pagkatagumpay natin, may saysay din dahil sa ating tagumpay. Mga maliliit na tagumpay man o malaking tagumpay ay tagumpay pa rin na nagbigay kagalakan. Sa ating mga pagbasa, ganun din ang konteksto na ating tingnan. Una, sa pagbasa natin sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 18, verso 9 hanggang 18. Itong mga Hudyo, kahit na sila ay nasa ibang lugar, ay napakakitid ang kanilang pagtingin. At nababatay lang sa pagtuturo ni Moises sa tinatawag na Torah. Ang Torah ay, ang kahulugan nito ay batas o kautusan. Ito yung pagtuturo sa lumang tipan na ating makikita sa aklat ng Henesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio, lalo't higit na sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 na kung saan naroon ang 10 utos. At ang akala ng mga Hudyo, doon lang nababatay ang kaligtasan, ang pagkaroon ng gantimpala ng Panginoon. At ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus Nazareno, gaya nila San Pablo, inuusig ng mga Hudyo dahil ang akala nila mali ang kanilang tinuturo, dahil tinuturo nila ng ating Panginoong Hesus, siya ay ang salita ng Diyos, nagkatawang tao at nagtuturo. At ang kanyang mga turo ay tinatawag na Ebanghelyo. Ibig sabihin, mabuting balita. At sa mabuting balita, hindi ito katanggap-tanggap ng iba dahil akala nila ito ay labag sa tradisyon. Pero, noong panahon noon, mayroong namumuno sa Akaya na si Galyo. At si Galyon ay hindi pinapatulan yung makitid na pagtingin ng mga ilang Hudyo. At napalaya sila San Pablo. Itong karanasan ni San Pablo ay gaya ng karanasan ng lahat ng mga Kristiyano. Kaya dito sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 20 hanggang 23, sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, tatangis kayo ang magdadalamhati, ngunit magalak ang salibutan. Matigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Di ba? Lahat ng tagumpay natin, kapag ka ito'y pinaghirapan natin, lahat ng natamo sa ating buhay, kapag ka punong-puno tayo ng paghihirap, hindi ba kapag ka natamo na natin ang tagumpay, kapag ka dumating na ang panahon na ang pinaghirapan natin ay nariyan na, ito ay kagaya ng isang babae na malapit ng manganak, punong-puno ng kahirapan, pero kapag ka may panganak na ang bata, napawi na ang lahat ng sakit, ang kagalakan sa puso ang siyang dinaramdam ng isang ina. Gaya din sa ating buhay. Gaya din ng ating paglilingkod sa Diyos. Kung minsan sinasabi nyo, ano ba ito? Hirap pumunta sa Quiapo. Mahirap ang pagpasok sa simbahan. Pero kapag ka nakapasok na, lahat ng paghihirap mo ay nawala na. Sapagkat natamo mo na ang inaasam-asam mo. Kapag ka hindi ka naghihirap, hindi mo maranasan ang tunay na saysay ng lahat ng iyong paghihirap. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, sagot ka ng Diyos. Sagot tayo ng Diyos. Sagot tayo ng Poong Hesus Nazareno.
Hindi po tayo mag-alala. Palakpakan po natin ang ating pong Jesus Nazareno dahil siya ay siyang magbibigay sa atin ng lahat ng biyaya, lahat ng mga paghihirap natin ay magbigay ng kagalakan. Ngunit dadaan tayo ng paghihirap, dadaan tayo ng sakripisyo. Wala naman tayong tagumpay kapag hindi tayo marunong tumanggap ng lahat ng paghihirap. Kaya nga sinasabi sa isang dokumento sa Konsilyo Vaticano II, Ad Gentes, tungkol sa misyon. Sa numero 15 sinasabi na tayo ay ipinanganak sa sinupupunan ng isang binyag. Ngunit ito ay magluwal ng panibagong buhay sa mga nananalig sa ating Panginoong Hesus na Kristo. At ito ang magbuklod na magiging bagong sambayanan ng Diyos. Hindi madali ang pinagdaanan ng mga Kristiyanong martir upang tayo'y maging simbahan. Hindi rin madali ang ating paging Kristiyano magpahanggang ngayon sapagkat tinatawag tayo na ating tingnan ang lahat na dapat may saysay ang lahat ng ating ginagawa. Napakahirap man, masakit man, anuman ang mga pinagdaanan natin sa buhay, mayroon ding kagalakan, mayroon ding tagumpay, sapagkat sagot tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Sagot tayo ng ating Diyos. Sagot tayo ng Diyos na nagmamahal at umibig sa atin. Hindi na tayo magtatanong pa, kailan ibigay ng Diyos? Gaya ng sinabi ng ating Ebanghelyo ngayon, versikulo 23, kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Juan, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na yon. Hindi na tayo mangungulit pa sa Diyos. Alam na ng Diyos ano ang kailangan natin. Alam ng Poong Jesus Nazareno ang mga biyayang gustong makamtan natin. Alam niya. Kaya kakapit tayo sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa ating Poong Jesus Nazareno sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang Kanyang kandili sa atin ay hindi kailanman mawala sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Pangdiyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal po mga kapatid, habang inaasam natin at hinintayang ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo sa ipagkaloob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating panampalataya. Atin pong itutugon, pususin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban
sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa tahimik, inulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghirap sa buhay nito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghintay sa langit para sa amin. Tingnan ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Partido upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ng pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na mayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang buong sari ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu banal ang makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinagi. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kay San Malaberin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kay San mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manay San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lakas loob at atin pong awitin. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama.
Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nakaraang araw, sariwain kahit bali. Lalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo, kay mga naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Matindi man ang pinagdaanan natin sa buhay, huwag tayong mag-alala. Sagot tayo ng Poong Isus Nazareno.
Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po namin itaas bagya, mga bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno. Nagbusan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo hilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatunaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamiyahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalala ang pangako nun sa binyag na ikaw ang iibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.